iniwan ko si Inang na nakatayo lamang sa kanto ng kalsadang yon, tulala, habang sumusunod ang titig sa akin. Araw ng Sabado, nang lumipat kami doon. Tinanggap naman kami ni Inang ng maayos at normal. Nagluto pa siya ng makakain namin. Okay naman kami. Walang yanggawan na nangyari. Lunes, balik pasok na naman si Dingo. Mag-isa lamang ako sa bahay kasama si Inang. Pansin ko na halos buong araw, nagkukulong si Inang sa may taas sa kwarto. Mula umagang pag-alis ng asawa ko ay hindi man lamang ito lumabas. Pero naririnig ko na may mga manaka-naka namang paglalakad sa taas nun. Kaya alam kong okay lamang siya. Nagtupi at nag-ayos na lamang ako buong araw ng mga ayusin pa sa pwesto namin sa baba. Yung mga tira-tirang aasikasuhin. Kinagabihan habang naghahapunan, nag-usap kami ni Dingo na sa susunod na araw nga na Martes, baka gabihin naman na siya o magpapalipas ng gabi sa bayan o sa trabaho kasi meron ata silang aasikasuhin na delivery sa city proper. Ilang oras din ang biyahe nun. Basta kung lumagpas na umano ng alas 8 ng gabi at wala pa siya ay wag na siyang hintayin pa. Kaya naman ako sabi ko sige, basta mag-iingat siya. Saktong pagkatapos sabihin yun ni Dingo, bigla na lamang bumaba si Inang. Tuloy-tuloy lamang ito hanggang sa pintuan. Binati namin ito. Tapos sa mabilis niya lang na sinabi ay aalis lamang daw siya saglit nun. Wala nang lingon-lingon pa. Nagmamadaling maglakad. May daladalang basket. Pinagsawalang bahala na lamang namin dahil ilang araw pa lamang naman naming nakakasama ang tao nun. Matapos makapaghapunan at makapagligpit ay pumasok na kami ng kwarto. Natulog na. Sinara naman namin ang pintuan noon kasi sa pagkakaalam naman namin ay may dalang susi si Inang. Ilang oras na siguro kami sa kwarto at nagpapaantok na lang. Lumalalim na ang gabi pero ang nakapagtataka, wala pa kaming naririnig na nagbubukas ng pintuan noon. Wala pa si Inang. Dingo, saan kaya pumunta si Inang? Tanong ko. Sinagot naman ni Dingo na hindi niya alam. Baka may hinahabol o may kinausap o ano. Hayaan na lamang daw dahil baka gawain na niya talaga ang magpagala-gala sa labas ng gabi. Weirdo daw talaga si Inang pero sana huwag kaming bulabugin na buksan ang pintuan sa kalagitnaan ng aming pagtulog. Bagay na hindi naman nangyari. Pero ibang pamamaraan ang nararamdaman naming kalabog nung gabing yon. Sabay kaming nagising, 1:00 ng gabi. May narinig kaming hampas na nagmumula sa pader nun, sa ikalawang palapag ng bahay. Nakiramdam kami. Akala mo may bumagsak o may natumba nun. Tapos bumangga sa pader sa may taas. Bag! 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 Ang daming lagabag na parang may mali na. Tatayo na sana si Dingo pero pinigilan ko ito. Sabi ko huwag ka nang lumabas. Baka mamaya masamang loob yan tapos madamay pa tayo. Huwag kaming kikibo hanggang wala kaming nararamdaman o hindi nagpupumilit pumasok. Maya-maya pa, yung tunog ng pagbagsak sa may pader nawala. Pero bigla itong napalitan ng mga yabag naman sa may itaas ng bahay. Napamura pa si Dingo habang sinasabi ng pabulong na nilooban na ata tayo ha. Sa pagkakataon na ito ay kinuha na ni Dingo ang nag-iisang patalim
na dala-dala namin mula nang umalis kami sa mga kaanak namin.